Maupo tayo lahat. Magandang hapon po. Presiding Justice Ernesto Acosta, Associate Justice Juanito Castañeda Jr., Associate Justice Lovell Bautista, Associate Justice Erlinda Piñera Uy, Associate Justice Cesar Casanova, Associate Justice Olga Palanca Enriquez, Associate Justice Esperanza Pabon Victorino, Associate Justice Shelito Mindaro Grulla, Associate Justice Amelita Cotanco Manalastas, Secretary Purisima, Commissioner Henares, Chair Grace Tan, Commissioner Heidi Mendoza, Acting Ombudsman Orlando Casimiro, officials and employees of the Court of Tax Appeals, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Kanina po nung nakikinig ako sa choir, ako'y na-impress, lalo ng pataas ng pataas yung kanilang nota. Naalala ko tuloy, dito po sa ating kabinete, hindi ho yung toka lang nila ang inaasahan sa kanila. Kung saan po may magagampanan silang iba pang serbisyo para sa bayan, inaasahan po natin yan. Kaya naman po si Cesar Purisima, hindi lang po Minister natin ng Finance o Secretary ng Finance, siya rin po ay ating roving ambassador at large. Kung minsan po ay nangangailangan kumanta rin para ma-enhance ang ating bilateral relations at siya po ay multilingual. Kaya po niya kumanta hindi lang po sa Tagalog, sa English, pati na po sa Chinese. Tama-tama at meron tayong konting gusot sa China ngayon. Nagugulat na po ako pag sinasabing first time raw na may dumalaw na incumbent president. Nagtataka talaga ako dahil nung nasa COA ho yata tayo, first rin ako. Marami na ho tayong lugar na pinuntahan, first raw ako. Sabi ko, pang 15 na ako, ba't ka first? Kaya nangyari doon sa mga nauna po sa atin. Pero anyway, buwabawi na ako para sa kanila, kaya nandito na tayo. Batiin ko muna kayo. Binabati ko ang Court of Tax Appeals sa 57 taon ninyong pagbibigay serbisyo. Alam mo nyo, ang ating Commissioner ng BIR ay nakafile na ng di bababa sa 50 kaso. Siyempre po, yung pagpa-file, isang hakbang lang yun. Kung meron nagkasala, yung conviction ang inaasahan natin para naman po talaga seryosohin na itong gobyerno po natin ay talaga nagpapatupad ng batas at hindi po isang gobyerno na puro palakasan lang at palusutan na nangyayari. Kaya talaga pong sa dulo, para magkaroon ng pagbabago, talagang malaki nakasalalay sa inyong mga kamay. Bahagi po ng selebrasyon ngayon ang pagkilala sa mas pinalawak ninyong tungkulin at kapangyarihan sa sangay ng katarungan. Ngayon, nadagdagan na ang mga ahensyang sakop ng inyong pananagutan. Hudyat ito ng inyong pagunlad na kaakibat ang higit na responsibilidad upang mapagsilbihan ng bayan. Mahalagang papel ang ginagampanan ng Court of Tax Appeals upang hindi na maulit pa ang kapabayaan ng nakaraang dekada. Sa dinatampo nating sistema, ganito ang karaniwang senaryo. Kung ayaw mo magbayad ng buwis, mag-abot ka lang ng pampadulas sa ahente ng BIR, pwede ka nang makalusot. Kapag na-jackpot ka naman sa tapat na empleyado at kasuhan ka sa korte, magtutuloy-tuloy ang buhay mong malaya sapagkat usad pagong ang kaso. Kung ganito po pala ang pabuya, kung ganito kaluwag ang butas ng karayom sa pandaraya, talaga naman pong may mangangahas na hindi magbayad ng tamang buwis, di po ba? Ito po ang baluktot na kalakarang gusto nating itwid. Isipin na lang po kasi ninyo. Kung nagbabayad lang ng tamang buwis ang bawat isa sa atin at may gobyernong tapat na tinutupad ang kanyang mandato sa pangolekta nito, pihado pong mapapabilis natin ang pagunlad ng mga Pilipino. Gaya ng panawagan natin simulat sa pool, palamang kung walang korap, walang mahirap. Kung walang negosyanteng allergic sa buwis, wala tayong mga kababayang magsisiksikan sa mga paggamutang kulang-kulang ang kagamitan. Kung walang dinodoktor ang kanilang ITR para buwaba ang kaltas sa sweldo, walang gurong magtuturo sa ilalim ng puno at walang estudyante maghahati-hati sa isang libro. At kung walang kawani ng gobyerno nagpapasuhol sa mga gustong umiskapo sa parusa ng tax evasion, walang pulis at sundalong uga-uga ang bahay at pupugak-pugak ang armas habang nakikipagbunong braso kay kamatayan. Buhat po ng tahakin natin ang tuwid na landas. Marami na tayong naaninag na pagbabago sa ating bansa. Sa pinagsamang lakas at pinagbuting kakayahan ng Court of Tax Appeals at mga kabalikat nitong ahensya, na ipatupad na natin ang mahakbanging nakakatulong sa makatarungan at mabilis na pagdinig sa mga kaso ng pagbabayad ng buwis. Pinapatupad rin po natin itong run after tax evaders ng BIR at ang run after the smugglers ng Bureau of Customs
upang imbestigahan ang mga aligasyon ng korupsyon sa Department of Finance at sa mga katuwang nitong ahensya. Mayroon namang Revenue Integrity Protection Service ang Department of Finance. Pamula Hulyo 2010 hanggang sa ika-9 ng Hunyo ng taong ito, nakapagtala na ang BIR ng 50 kaso ng tax evasion na umabot na sa taxable amount na halos 23 bilyong piso. Gusto ko lang po pagdiinan yung 23 bilyong piso. Meron po tayong programa ang tinatawag ay Conditional Cash Transfer Program. Meron po tayong 4.6 million families na nabubuhay sa tinatawag na ilalim ng poverty line. Tinutulungan po nitong programang to ay kalahati, 2.3 million families po na binibigyan ng stipend para panatilihin ang kanilang mga anak sa eskwelahan at mababakunahan. Yung 23 billion pong yun na kung makukolekta natin ay supisyente na para mabayaran po yung programa ng 2.3 million families na yan. Kung ganap nating maisasaayos ang sistema ng pagbuwis, makakalikom po tayo ng sapat o dagdag na pondo para sa iba pang proyekto ng ating gobyerno. Kamakailan po, bumisita sina Secretary Dinky Soliman at Secretary Armin Luistro sa Mexico. At nalaman po nilang ang pondo ng conditional cash transfer doon ay 5 bilyong dolyar. Ulitin ko po, 5 bilyong dolyar. Malayo man po ang 500 milyong dolyar na nailaan na natin sa ating CCT kung ikukumpara sa kanila. Tiwala akong mapapabilis ang pagtataas ng pondo nating ito sa tulong ng kinukumpuni nating sistema sa pagbuwis. Gayun din kapakinabangan ang maaaring maidulot nito para sa pagpapaunlad sa kakayahan ng ating sandatahang lakas. Sa paglinang sa kapasidad ng ating militar, hindi na tayo basta-basta mabubulyawan ng ibang bayan sa oras ng mga di pinagkakaunawaan tulad ng salungatan sa West Philippine Sea. Simple lang naman po ang lohika ng ating inisyatiba sa maayos at patas na koleksyon ng buwis. Katuwang ang inyong ahensya, tinatapalan na ng gobyerno ang mga tagas sa pambansang pondo. Tinututukan at hindi na natin hinahayaang butas-butasin ang kaban ng bayan. At iwang nalulunod ang mga Pilipino sa pagtitiis at paghihirap. Sa tapat, tutok at tuwid na pamamahala sa bawat sangay ng ating gobyerno, makakapag-impok tayo ng sapat na pondong sisiguro sa ating mas maliwanag na kinabukasan. Muli, binabati ko ang buo-buo sa Court of Tax Appeals at iulit ko po ang ating apela. Siguro ho, lahat tayo naghihintay na talaga sumalubong sa isang makabagong Pilipinas, di po ba? Mangyayari po ba yun kung pananatilihin natin ang sistemang hindi na nga talaga nagdulot na maganda sa ating pong inambayan? Yung bata na makakapag-aral sa silid-aralan na maayos, na may sapat na mga libro at iba pang kagamitan, ay talaga mauhubog para maging kapaki-pakinabang sa ating pong bansa. Yung ating naman pong mga kawani na tinatawag na security services sa ating mga sundalo at pulis, inaatasan natin sumugod araw-araw sa panganib at pagkatapos naman ay napapabayaan. Paano nga naman sila mananatili sa tuwid na landas? Sa inyo pong pakikianib sa amin at pakikisama, palagay ko naman po, talagang hindi na nalalayo ang talagang pagbati natin sa tunay na nagbagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you very much.